Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay isang masayang okasyon. Nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak at mga magkakaibigan upang ipagdiwang ang mahalagang okasyon ng araw ng kapanganakan ng isang tao. Pero bakit nga ba hindi nagdiriwang ng birthday ang mga saksi ni Jehovah? Ibig bang sabihin na ayaw nilang sumaya at maalala ang araw ng kanilang kapanganakan? Ibig bang sabihin na hindi mahalaga sa kanila ang araw ng kapanganakan? Ang totoo, mahalagang maalaala ang araw ng ating kapanganakan at inaalala din naman ng mga saksi ni Jehovah ang kanilang mga birthday upang mabilang din nila kung ilang taon na silang nabubuhay sa mundo. Hindi nga lang sila nagdiriwang ng birthday, siyempre gusto rin naman nilang maging masaya at makitang nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak at magkakaibigan. Subalit, mas mahalaga sa kanila ang mapasaya ang Diyos na si Jehovah at inuuna nilang gawin ang kanyang kalooban at ang kanyang kahilingan sa halip na ang kanilang sariling kaligayahan. Mahalaga kasi sa kanila ang paraan ng pagsamba na may pagsang-ayon ng Diyos. Pero kahilingan ba talaga ni Jehovah na huwag magdiwang ng birthday? Kung oo, bakit? Pansinin po ang sinasabi ng Deuteronomio 18:9 hanggang 14. Ang sabi, kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos ninyong si Jehovah, huwag ninyong gagayahin ang kasuklam-suklam na mga gawain ng mga bansa roon. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng sinumang nagsusunog ng anak niyang lalaki o babae bilang handog, manghuhula, mahiko, naghahanap ng tanda, mangkukulam, nanggagayuma, kumukonsulta sa espiritista o manghuhula, o nakikipag-usap sa patay. Dahil kasuklam-suklam kay Jehovah ang lahat ng gumagawa ng mga ito. At itinataboy sila ng Diyos ninyo si Jehovah mula sa harap ninyo dahil sa kasuklam-suklam na mga gawaing ito. Dapat na wala kayong kapintasan sa harap ng Diyos ninyong si Jehovah. Ang mga bansang iyon na itataboy ninyo ay nakikinig sa mga mahiko at manghuhula, pero hindi kayo pinapahintulutan ng Diyos ninyong si Jehovah na gawin ang anumang gaya nito. Pansinin na wala naman sa mga nabanggit na kasuklam-suklam na mga gawain para kay Jehovah ang birthday. Pero pansinin na sinasabing hindi kayo pinapahintulutan ng Diyos ninyong si Jehovah na gawin ang anumang gaya nito na ginagawa ng mga paganong bansa sa palibot ng Israel. Isa na nito ay ang paghahandog ng alay na pinapatay at sinusunog para sa mga paganong Diyos bilang bahagi ng kanilang relihiyosong ritual sa mga paganong pagdiriwang. Subukan po ninyong i-google kung paano nga nagsimula ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan. Sinasabi ng Google na ang pinakaunang na-record na pagdiriwang ng birthday ay sa bansang Ehipto. Naniniwala silang ang birthday ng kanilang paraon ay siya ding pagkahirang sa kanya bilang isang Diyos. Opo, naniniwala silang isa din sa maraming Diyos ng Ehipto ang kanilang paraon, kung kaya ang kanyang araw ng kapanganakan ay isang natatanging araw ng pagsasaya, paglalasing at libreng sexual at immoral na gawain, kasama na ang paghahandog ng mga alay at iba pa sa mga Diyos maliban sa paraon. At ito nga ay nakasulat din sa Genesis 40, mga talatang 19 hanggang 22. Mababasa natin na sinabi ni Jose sa punong panadero ng paraon. Sinabi, 3 araw mo lang ngayon, pupugutan ka ng paraon at ibibitin ka sa tulos at kakainin ng mga ibon ang laman mo. At na 3 araw ay kaarawan ng paraon at naghahanda siya na isang malaking salo-salo para sa lahat ng lingkod niya. At inilabas niya ang punong katiwala ng kopa at ang punong panadero para makita ng mga lingkod niya. Ang punong katiwala ng kopa ay binalik niya sa pagiging katiwala ng kopa at patuloy itong nagabot ng kopa sa paraon. Pero ibinitin niya ang punong panadero gaya ng sinabi ni Jose na kahulugan ng panaginip. Kaya pansinin po na ang unang na-record na pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay isa palang relihiyosong ritual at nasasangkot ang pagpatay ng tao bilang handog sa mga paganong Diyos. Gayun din naman ang na-record sa Marcos 6, mga talatang 21 hanggang 28, nang ipagdiwang ni Herodes ang kanyang birthday, ipinapatay din niya si Juan Bautista.
Hindi tayo magtataka kung bakit itinuturing ni Jehovah na karumal-dumal ang mga gawain ng mga paganong bansa sa palibot ng Israel. Ang mga paganong Diyos na pinaghahandugan ng pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ay ang mga karibal ni Jehovah sa pagsamba. Ayaw ni Jehovah ng may kahati sa pagsamba at kahilingan niya sa mga lingkod niya na sambahin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Isipin po ito, kung sang-ayon naman si Jehovah at si Jesus sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan, hindi ba dapat may mababasa man lang tayo kahit isa man lang sa daan-daang tapat na karakter ng Biblia gaya ni Noe, Abraham, Moises at maging si Jesus mismo ng kanyang mga tagasunod ay dapat nagdiriwang din ng kanilang araw ng kapanganakan. Pero sa halip na birthday, ang iniutos ni Jesus na alalahanin ng kanyang mga tagasunod ay ang mismong araw ng kanyang kamatayan. Ang punto, marami namang araw na pwedeng ganapin ang mga kasiyahan sa loob ng isang taon. Kaya huwag lang nating ipagdiwang ang isang araw lang naman na makapagpapalungkot sa Diyos. At yan po mismo ang ginagawa ng mga saksi ni Jehovah. Masaya sila dahil patuloy nilang ginagawa ang mga bagay na may pagsang-ayon ng Diyos at umiiwas naman sila sa mga bagay na makapagpapalungkot sa Kanya. Pero bakit nga kaya hindi pinag-utos ni Jehovah na ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng kanyang mga lingkod? Well, malalaman po natin na sa loobin ni Jehovah kung babasahin natin ang awit 51:5. Ang sabi, ipinanganak akong makasalanan. Makasalanan ako mula pa ng ipaglihi ng aking ina. Yun po ang mababasa natin. Kaya marahil ang araw na kapanganakan ng isang tao ay magpapaalala lang kay Jehovah sa makasalanang kalagayan ng sangkatauhan mula na magkasala nga si Adan at si Eva. Bagamat mahalaga kay Jehovah ang buhay ng bawat isa, maaaring magpapaalala nga sa kanya ang masamang kinahinatnan ng pagkakasala ng unang tao na si Adan. Kaya ang kanyang mga supling, ayon sa nasabing teksto, ay pinanganak sa kasalanan. Mula ng araw na ipinaglihi ang bawat isa sa atin, ay nakaukit na po ang kasalanan. Napakatindi po kasi ng epekto ng kasalanan ni Adan sa sangkatauhan. Kung babasahin natin ang Roma 5:12, ito po ang sabi, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya kamatayan lang din ang kahihinatnan ng pagkakasilang ng tao. At hindi po ito ang orihinal na layunin ni Jehovah. Nang lalangin ni Jehovah si Adan, layunin niya po na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sangkatauhan. Sakdal sila at maglilingkod sila sa kanya ng walang hanggan. Pero hindi po yun ang nangyari. Sa halip na maging masaya ang tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at habang buhay na naglilingkod at sumasamba kay Jehovah, kabaliktaran po ang nangyari. Dahil ayon sa teksto na nabasa, pumasok ang kasalanan sa buong sangkatauhan, kaya pumasok din ang kamatayan. O kaya ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng buong sangkatauhan ay kabaliktaran po ng orihinal na kalooban ni Jehovah sa buong sangkatauhan. Kaya marahil, ang araw ng kapanganakan ay magpapaalala lamang kay Jehovah sa kasalanang ginawa ni Adan. Mababasa rin po natin sa Job 14:4 ang sabi, sinong marumi ang makapagsisilang ng malinis? Wala. Ipinaihiwatig po ng teksto ito ng bawat isa sa atin ay marumi. Dahil nga sa kasalanan na namanan natin mula sa ating ama at ina, si Adan at si Eva. Kaya maliwanag na bawat isa sa sangkatauhan ay isinisilang na marumi sa harap ng Diyos at kailangan pang linisin. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi iniutos ni Jehovah na magdiwang ng araw ng kapanganakan ang kanyang mga lingkod.